Hi guys! Magandang tanghali po sa ating lahat. So, for today's video guys is i-share ko sa inyo yung mga buhay-buhay nating lahat ng mga tao guys, 'no. Minsan kasi what I notice guys is iba-iba tayo ng mga lifestyle kasi iba-iba rin tayo ng mga pinagdadaanan sa buhay, 'no. At magiging toxic lang tayo guys kung tinitignan natin yung kino-compare natin yung buhay natin sa ibang tao. Yung meron sila na wala tayo, yung mga nararanasan nila na hindi natin nararanasan 'no. Talagang magiging totally upset ka 'pag ganyan ang isip mo guys 'no. Para kasi sa akin guys na pinanganak na mahirap talaga kami guys 'no, na hindi mo ko kayang bilhin yung mga gusto mong bilhin, hindi mo kayang kainin yung mga gusto mong kainin. So, ayun talaga guys 'no. So, para sa amin is ayaw namin maging mahirap na katulad before na halos tumitira ka sa bahay na kubo na yung floor ng bahay ninyo is kawayan tapos yung bubong ninyo is kugon. And wala kayong maayos na banyo na paliliguan. So, gumawa kami ng paraan para mabago yung buhay namin, guys. Sa awa ng Diyos is kahit papaano is nakakaranas din kami ng magandang buhay. So, yung hindi naging easy yung buhay namin, guys, 'no, nung nag-umpisa kami sa ibang bansa, si Ate Lizel nakaranas din yan ng hirap bago ginhawa at ako rin nakaranas din ng hirap 'no, bago ginhawa. So, ang kaibahan lang sa amin guys is talagang nagpupursige kami sa buhay, na gusto naming ma-change yung life namin na hindi na katulad ng dati. At sa awa ng Diyos kahit papaano is magaan-gaan na rin ang buhay namin. So, sabihin ko sa inyo guys, yung buhay ko is hindi po ako mayaman. Na tinitingnan lang kasi ng tao na mayaman ka kasi nasa ibang bansa ka, wala ka sa Pilipinas, ibang lahi ang asawa mo. Kasi yung mga mindset kasi natin mga Pilipino na 'pag ibang lahi mapepera po sila. Hindi po sila mapepera guys na may mga trabaho lang sila. Siyempre guys 'pag may trabaho ka meron kang pera 'di ba? Kung wala kang trabaho wala kang pera. At ang mga ibang lahi kasi guys iba ang utak nila, hindi po sila Pilipino na katulad natin, iba yung kultura na nakagisnan nila at iba din yung kultura na nakagisnan natin. And at saka yung mga ibang lahi kasi hindi sila umaasa sa pera ng mga anak nila na 'pag lumaki na yung mga anak mo, sila na magtatrabaho at magbibigay ng pera sa'yo, hindi po sila gano'n guys 'no. Pinapalaki nila ng maayos yung mga anak nila, pinagtatapos nila ng pag-aral pero hindi po sila humihingi ng kapalit sa mga anak nila. Kuntento na sila na maalala lang na birthday yung i-greet ka lang ba na walang pera, kahit na walang pera basta i-greet ka lang ng happy birthday, yung mga special occasion, ayun yung mga ugali ng matatandang ibang lahi guys, doon masaya na sila. Hindi sila naghahangad ng more sa mga anak nila na bigyan mo naman kami ng pera ganyan, ganyan. Ang gusto lang nila is alalahanin sila sa tuwing may birthday sila, may special occasion, mga gano'n, ayun lang masaya na sila guys. Kasi sa ating mga Pilipino kasi guys is minsan kasi umaasa tayo sa mga anak natin 'no, which is hindi naman puwede na habang buhay umasa tayo guys. Kasi malay ninyo 'pag nawalan ng trabaho yung mga anak ninyo anong mangyayari sa buhay ninyo 'no. At tsaka guys ang mga ibang lahi kasi is kahit hangga't kaya ng katawan nila nagtatrabaho at nagtatrabaho po sila. Hindi ho sila nagreretiro ng maaga na katulad sa Pilipinas na 'pag 40 or 50 ka na ayaw mo na magtrabaho, kasi may mga anak ka na sa ibang bansa, sila na ang bubuhay sa'yo, sila na magpapalaban sa'yo, sila na magpapakain sa'yo, sila na ang magbabayad ng mga bills mo, hindi po sila gano'n guys. Ang mga ibang lahi guys 'pag may mga bills sila, may mga expenses sila, sila ang nagbabayad ng own bills nila, hindi po nila pinapasagot sa mga anak nila. Kasi alam ng mga ibang lahi na yung mga anak nila may sarili-sarili ng pamilya, may mga problema na din at saka yung mga anak naman nila guys na hindi rin sila nanghihingi ng tulong sa mga magulang nila, independent po yung mga ibang lahi 'no. Ayan guys 'no, at ang buhay namin dito guys is very simple lang, hindi po kami mayaman, masipag lang po yung asawa ko guys. Nagtatrabaho yan ng gumigising yan ng 3:00 ng madaling araw, minsan umuwi yan mga 8:00 ng gabi na, so ilang hours.
So, ilang hours din siya nagtatrabaho guys. Minsan nga nilagnat siya nung last week ata, nilagnat yung aking asawa. So, hangga't maaga pa sinasabi ko na sa kanya, "Inuman mo na ng gamot." Talagang talagang ginagawan ko siya ng soup, pinapainom ko siya ng tea. Kasi guys, iba yung katawan kasi ng matanda kaysa sa mga bata-bata. So, talagang maingat ako 'pag nagkakasakit siya guys. Kasi ayoko namang magkasakit siya 'no, kasi hindi naman masyadong strong ang mga katawan natin, talagang bibigay at bibigay din 'yan 'no. Kailangan din niyang magpahinga, sinasabi ko sa kanya. At saka guys, ang buhay kasi namin is may mga bills din kaming binabayaran guys 'no. Hindi ho kami pensyonado ng gobyerno nila na isang upo lang kami dito, manonood ng TV at may pera na kaming darating, talagang kailangan namin magtrabaho. So dito guys, nagbabayad kami ng apartment every month. Hindi po hulugan nitong apartment sa amin na 'to, fully paid siya. Ang binabayaran namin yung apartment kasi dito guys, 'pag nakatira ka sa isang apartment is may mga maintenance din sa loob 'no. Yung kumukuha ng basura sa apartment, sa building is, binabayaran din namin yun. Yung mga tagalinis, binabayaran din namin yun, hati-hati kami. Kung sakaling may nasira sa gate or kahit na anong masira sa labas ng apartment, may mga taong nagme-maintain nun, nagre-repair, binabayaran din namin yun. At may dalawang sasakyan din kami guys, may maintenance din yung sasakyan 'pag nasira, kailangan din gasolinahan, mga gano'n. May binabayaran rin kaming Disney at Netflix. Ang Disney at Netflix kasi guys binabayaran namin per year. So, hindi siya every month 'no. Nagbabayad din kami ng internet kasi mostly kailangan dati ng internet for work, 'di ba? So, may mga groceries din kami, mga taxes at napakadami pa talaga guys 'no. So, para kasi sa akin guys, 'wag niyong iko-compare yung buhay ninyo sa ibang tao kasi 'pag kinukumpara niyo 'yan, talagang mada-down lang kayo 'no. Kasi naghahangad kayo ng isang bagay na wala sa inyo. So, para sa akin kasi guys, maghangad kayo ng mga bagay na gusto niyong hangarin pero kailangan niyong pagtrabahuan maigi. Hindi naman hindi naman po, magic 'no na 'pag magdasal ka, 24 hours kang magdasal bibigyan ka ng Diyos ng pera na, "Puwede niyo po ba ako bigyan ng 10,000 kasi wala akong pera." Magdarasal ka lang bibigyan ka ba ng Diyos? Hindi ka niya bibigyan ng Diyos kung hindi ka magtatrabaho. Nasa sa'yo pa rin 'yan guys, kasi for me guys, God is giving only opportunity for you to change your life. May mga opportunities na binibigay yung Diyos sa inyo pero minsan kasi guys is yung mga tao, hindi nila gina-grab yung mga opportunity na yun. Katulad kunyari may taong tumulong sa inyo para makapunta kayo sa ibang bansa, wag na kayong magdalawang isip guys or mag-isip-isip pa, i-grab niyo na yun. Kasi big opportunity na yun para makapunta kayo at makapagtrabaho kayo sa ibang bansa. Like kung may mga tutulong sa inyo for free or papautangin kayo para makapunta kayo diyan at kailangan niyo rin naman bayaran guys 'no. Hindi ibig sabihin naman na pinautang na kayo at nakapunta na kayo sa ibang bansa kakalimutan niyo na yung ano, yung nagbigay sa inyo ng pera 'no. Kailangan first na pagpunta niyo sa ibang bansa is first na kailangan niyong bayaran yung taong tumulong sa inyo bago yung family ninyo. Siguro yung family ninyo last na yun, hatiin ninyo sa utang ninyo at, hatiin niyo rin sa family ninyo. Pero wag niyong kakalimutan yung pinagkakautangan niyo guys 'no, kasi yan yung mga taong nag-help sa inyo nung wala kayo. So, kailangan niyo rin silang bayaran. Kasi sa atin kasi guys 'pag nangutang ka kasi forget na, tapos hindi pa kayo marunong magbayad at, every month na lang kailangan pa kayo i-remind. Kasi ako guys 'pag may utang kasi ako hangga't kaya kong bayaran i-fully paid, fino-fully paid ko kahit wala ng natitira sa'kin. Kasi ayoko talaga ng may utang at all. Ayoko lang may iniisip every month na kailangan ko bayaran 'tong ganito, ganyan, ganyan. So, talagang hangga't kaya kong bayaran na fully paid, binabayaran ko kahit na walang natitira sa'kin or kahit na maliit lang natira sa'kin basta bayad ang utang. So, gano'n akong tao guys, ayoko talaga ng may utang sa buhay. So, ayan lang guys, nai-share ko lang. Sana nakapulutan niyo ng aral itong life story ko 'to about life, buhay, kasi tingin ng tao